Muling hinarap ni Matthew si Samantha. Pinakatitigan siya nito bago nilagpasan. Tumuloy ito sa silid kung saan ang opisina nila. Umalis na ang mga pulis. Ito na nga ba sinasabi ko sa'yo, Samantha Malaking gulong ginawa mo. Naniniwala ka talaga na may kakambalang lalaking yun? Sabi ni Samantha kay Erin, saka pumasok sa opisina. Parenteng nakaupo ang lalaki at sa swivel chair pa talaga niya umupo ito. Have a seat, Miss Cruz. Minwestra nito ang visitor's chair. Napaawang na lang ang labi niya sa asta nito na animoy siya ang may-ari ng opisina. Padabog siyang umupo. Alexander, Matthew, baka pwede natin tong pag-usapan. Pakiusap ni Erin pagkatapos umupo sa tapat ni Samantha. Of course, Erin. Madali naman akong kausap. As long as Samantha will cooperate. Manigas ka? Ano ka? Sinuswerte? Samantha, ano ba? Kaya mo bang mag-close down ang negosyong pinaghirapan natin? Paano ang tatay mong nangangailangan ng medical attention, ang dalawang kapatid mong nag-aaral, at ang kotse mo na hinuhulugan mo? Wala akong pakialam. Magko-kontrademanda ako. Kinuha niya ako. Tama. Kinuha niya ako a year ago. Tumaas ang sulok ng labi ni Matthew. Inilapag nito ang isang folder sa harap niya. Open it para malaman mong hindi ako si Alexander. Kinuha nga ni Samantha ang folder at binuksan. Birth certificate yun ni Matthew. Tiningnan din niya ang isang papel na nasa ilalim. Alexander Smith naman ang pangalan na nakalagay doon. Si Alexander Smith ang boyfriend mo na nang iwan sa'yo. Ang kakambal kong lumaki sa Australia. Maybe you were wondering why we have different surnames. Kung makikita mo sa birth certificate namin, magkaiba ang tatay namin. Our father died when we were young. Nang ibang bansa sila ni Mommy at nagkaroon ng bagong asawa ron. Inadopt si Alexander ng bagong asawa ng nanay namin, kaya Smith ang surname niya. I hope I have given you enough answer that could enlighten you. Natampal ni Erin ang sariling noo. Ayan na nga ba ang sinasabi ko Padalos-dalos ka kasi. Napapalatak na sabi ni Erin. Sinarado niya ang folder at inilapag sa harap ni Matthew. Umalis ka na. Nag-isang linya ang makapal na kilay nito. Hindi ako makikipagkasundo sa'yo. Kamukhang kamukha mong kapatid mo. Paksatin din ang galit ko sa kakambal mo. Ikaw ang mapagbuntunan ko ng galit. Hindi niya alam, pero hindi talaga siya tinamaan ng guilt sa ginawa niya. Siguro dahil kamukhang kamukha ito ni Alexander na nanloko sa kanya. Napagbuntunan mo na ako ng galit mo. Sinira mo na ang magiging kinabukasan ko at dapat mong pagbayaran yun. Hindi! Nagsukatan ng titig ang dalawa. Naputol ang sukatan ng titig ng dalawa nang mag-ring ang cellphone ni Samantha na nasa ibabaw ng desk sa tapat mismo ni Matthew. Kinuha yon ni Matthew at iniabot sa kanya. Ang kapatid niyang si Eileen ang tumatawag. Hello, Eileen? Hello, ate. Ate, kasi po si tatay paubos na ang gamot. Tsaka kailangan na po naming magbayad sa school ni Kuya Nico. Malapit na ang exam namin. Napailing naman si Samantha. Ngayon lang nag-sink in sa kanya ang posibleng mangyari at ang mga maaapektuhan sa oras na magsara ang negosyo nila. Dalawa ang pinapaaral niya sa kolehiyo. Si Nico ay third-year college sa kursong BS Nursing at si Eileen naman ay first-year college sa kursong Tourism. Sa probinsya ang mga ito nag-aaral. Ang tatay naman niya ay diabetic at kailangan ng maintenance na gamutan. Sige Eileen, ipapadala ko ang pera mamaya. Pakikumusta na lang ako kay nanay. Muli niyang binalingan si Matthew na matamang nakatitig sa kanya habang marahang hinahaplos ang baba ng daliri. So, ready to close down your business? What do you want me to do for you to withdraw your complaint against me? Ngumisi ito at inilapag naman ang isang folder sa harapan niya. Saka tumayo. Sign this contract of agreement. Ihanda mo ang mga gamit mo and I'll pick you up tomorrow morning at exactly 7 a.m. Make sure na ready ka na pagdating ko sa apartment mo. And yes, I already know where you live. Pagkasabi nun ay umalis na ito. Naiwan sila ni Erin na natigilan dahil sa hindi niya na-gets ang mga pinagsasasabi nito. Patingin nga! Inagaw ni Erin ang folder sa kamay niya, saka binuklat at pinasadahan ng mata. Oh my God!
Nang lalaki ang matang sabi nito, inagaw niya ang folder dito at tiningnan. Her jaw dropped open as she read the content of the contract of agreement. I, Samantha Cruz, agree to enter into this contract with Matthew Alvarez. This agreement is based on the following provisions. Number 1. Miss Cruz will have to pretend as Trisha Mendoza and the wife of Mr. Alvarez, especially in front of his grandmother. Number 2. Miss Cruz must do everything that should be done by a loving wife for her husband. Kissing and cuddling are included. Number 3. Miss Cruz can't say no, since Mr. Alvarez doesn't take no for an answer. This contract of agreement will be dissolved once Mr. Alvarez gets his inheritance from his grandmother. No way! Mahina niyang bulalas habang nakatingin sa kontratang may notaryo. Nakasaad din sa kontrata na mawawala na ang kaso laban sa kanya sa oras na pumirma siya sa kontrata. This is all your fault. You're the reason why you are getting into this trouble. Hindi mo sinabi sa akin na may balak ka palang mag-iskandalo sa kasal. Malay ko naman na may kambal pala si Alexander. Hindi man lang niya sinabi sa akin ang bagay na yun. Hindi pa rin niya nakikilala ang pamilya ni Alexander. Bago siya nito iniwan, ay sinabi nitong sa pagbalik nito ng Pilipinas ay kasama na nito ang mga magulang at ipapakilala siya. Ang alam niya ay may kapatid ito at lola na nakatira sa probinsya. Si Matthew siguro ang tinutukoy nito, pero hindi man lang nito nasabi na kambal sila. Samantha has the contract on her hands. Her gaze was raking upon it. She let out a heavy sigh bago isinara ang folder. Sinulyapan niya ang bagahe niya na nasa gilid ng sofa. Hindi siya makapaniwala na mapapapayag siya sa kalokohan na ito. Pero may magagawa ba siya? Masisira ang lahat ng pinaghirapan nilang magkaibigan dahil sa kagagawan niya. Buti kung siya lang, pero ang daming madadamay. May narinig siyang sasakyan mula sa labas at sunod niyang narinig ang busina nun. Sumilip siya sa bintana. Mababa lang ang bakod ng apartment niya kaya kitang-kita niya kung sino man ang nasa labas. Nakita niyang umibis si Matthew ng sasakyan. Isang gray na cotton long sleeve shirt ang suot nito na inilislis hanggang siko. Kinuha niya ang sling bag niya at sinukbit sa balikat bago tumayo. Hinila niya ang luggage saka lumabas ng bahay. Nang mailak ang pinto ay tinungo niya ang gate na dala pa rin ang folder. Nakangising kinuha ni Matthew ang bagahe niya pagkatapos niyang buksan ang gate. Wise decision, sabi nito. Inilagay nito ang bagahe niya sa backseat ng itim na BMW sports car nito. Umikot ito sa passenger side at binuksan ang pinto doon. Saan ba tayo pupunta? Tanong niya habang naglalakad sa kinaroroonan nito. Sakay na muna. Napilitan siyang sumakay. Nang maisara nito ang pinto ay agad rin itong lumulan at pinaandar ang sasakyan. Saan tayo pupunta? Untag ni Samantha. Sa Batangas, sa bahay ng lola ko. Would you mind explaining about this agreement? Naguguluhan ako eh. Magulo ba? Ang linaw naman ang nakalagay dyan. Ikaw si Trisha Mendoza sa harap ng mga taong kakilala ko, lalo na sa harap ni Lola, dahil si Trisha ang alam niyang papakasalan ko at hindi si Samantha Cruz. Napangiwi ang dalaga nang pagdiinan nito ang pangalan niya. Kakausapin ko na lang si Trisha at ipapaliwanag ko, she's gone. Nasa London na siya ngayon at hindi ko na siya masusundan doon. Kung mahal mo siya, kahit saan pa siya pumunta, susundan mo siya. Sinulyapan siya nito saglit at muli ring ibinalik ang mata sa daan. Wala akong pera na itutustos para sa paghahanap sa kanya. Bakit ba kailangan ko pang magpanggap? At hindi ba kilala ng pamilya mo si Trisha? Kalukuhan naman yun. Huwag ka nang maraming tanong. Wala sa kontrata na pupwede kang magtanong. Matatapos din naman to once na makuha ko ang mana. Hindi ibibigay ng lola ang mana ko hanggat wala akong ipapakilalang asawa sa kanya. Napangisi si Samantha. So, kaya agad mo niyayang magpakasal si Trisha dahil lang sa mana? Hindi ito umimik. Isang buntong hininga lang ang sagot nito. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Ayon kay Trisha, ay biglaan lang itong niyayang magpakasal ni Matthew. Marahil ay dahil lang sa mana. Here's the contract. May dinagdag pala ako dyan. Kunot noon itong inabot ang folder.
Sinong nagsabing pwede mo tong dagdagan? Anito habang binubuklat ang folder. Miss Cruz must do everything that should be done by a loving wife for her husband. Kissing and cuddling are included, but it should be done if only needed. Basa nito sa kontrata. Sulat kamay lang niya ang but it should be done if only needed. Miss Cruz can't say no since Mr. Alvarez doesn't take no for an answer. But Miss Cruz can say no kung may balak siyang kunin ni Mr. Alvarez. Tumawa ito ng malakas. Saka isinara ang folder. We'll see. Tinaasan niya ito ng kilay. Ngingisi-ngisi lang ito na ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Pagkaraan ng 4 na oras ay narating nila ang bahay ng lola nito sa Batangas. May lalaking nagbukas ng malaking gate. Ipinasok ni Matthew ang sasakyan. Natanaw kaagad niya ang malamansyong bahay. Medyo malayo ang distansya ng gate sa bahay. Puno ng iba't ibang uri ng halaman ng bakuran. Mahilig siguro sa halaman ng lola nito. Inihimpil ni Matthew ang sasakyan sa harap ng malaking bahay. Hold on. Natigil ang akma niyang pagtanggal sa pagkakakabit ng seatbelt nang magsalita ito. Umibis ito ng sasakyan at umikot sa passenger's side. Binuksan nito ang pinto, tsaka umuklo at ipinasok ang ulo sa loob. Napapailing na lang si Samantha nang ito ang magtanggal ng seatbelt niya. Anong gustong patunayan nito? Nang matanggal nito ang seatbelt ay pinakatitigan siya nito. Itinukod pa nito ang kamay sa sandalan ng upuan. Nahigit niya ang kanyang hininga nang hinawakan nito ang kanyang baba at sa isang kisap mata ay nasa batok na niya ang kamay nito at ang labi nito ay nasa labi niya. Natigilan naman siya dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Pinutol nito ang halik. I think you're safe with me dahil hindi ako nadala. Napauwang ang bibig niya sa sinabi nito. Otomatikong bumaba ang mata niya sa katawan nito. Marahan itong tumawa. A woman like you is not my type. Kaya huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita pag-iinteresan. Namula si Samantha. Hindi dahil sa pagkapahiya, kundi sa iritasyon. Ang kapal naman ng mukha nito. Hindi ba siya maganda para hindi siya matipuhan nito? Siguro hindi siya kagaya ng mga babae nito na madali nitong makuha. Naputol ang pag-iisip niya nang hawakan nito ang kamay niya at hilahin siya pababa ng kotse. Inilagay nito ang kamay niya sa bewang nito at inakbayan siya. Tinangka niyang alisin ang kamay niya pero pinigilan siya nito. Hinawakan nito ang kamay niyang nakayakap sa bewang nito. We have to be sweet sa harap ni Lola. Hindi ka na naman siguro lugi, di ba? Ang swerte mo nga at ikaw pa ang inalok ko ng ganito. Kung saktan kaya kita. Wow, wag naman. Hindi ka na mabiro, oh. Kinabig pa siya nitong lalo palapit sa katawan nito. Senyorito Matthew! Magiliw na sa lubong ng isang may edad na babae. Over 50, hinuha niya. Bumitaw sa kanya si Matthew at malapad na inilahad ang mga braso para salubungin ng yakap ang matanda. Napatili ang matanda nang buhatin ito ni Matthew. Napangiti siya sa ginawa nito. Tingin niya ay kawaksi ito sa bahay na ito. Ayon na rin sa suot nitong uniforme na kulay itim na pantalon at puting blusa. Pero very sweet ang lalaki rito. Ilang buwan na tayong hindi nagkikita pero hindi ka pa rin lumalaki, Nana Raquel. Biro ni Matthew. Pagkatapos maibaba ang matanda. Maliit na babae kasi ito at payat ang katawan. Sino naman ang kasama mo? Nasaan ang asawa mo? Hindi mo kasama? Tanong ng babae habang nakatingin kay Samantha. Matthew, apo. Isang babaeng may katabaan ang papalapit sa kinaroroonan nila. Larawan ng isang may marangyang pamumuhay ang matandang babae. Isang printed maroon dress ang suot nito. May mahabang kwintas na perlas sa leeg. Lola! Masayang sinalubong ng yakap ni Matthew ang matanda. Namiss kita, Lola. May ipapakilala po ako sa iyo. Pumitaw mula sa pagkakayakap si Matthew. Binalingan siya ng binata at nilapitan. Inakbayan siya nito at iginiya palapit sa matanda. Lola, meet my wife, Trisha. Trisha, this is Lola Catalina. Pakilala ni Matthew. Nangunot ang noo ng matanda na ikinalunok ni Samantha. Pinasadahan siya ng tingin nito mula ulo hanggang paa. Bigla siyang nailang. Mukhang hindi siya gusto ng matanda.
Ang sosyal nito at paniguradong hindi papasa ang fashion style niya rito. Hindi nga matatawag na fashion ang kasuotan niya. Isang jeans at simpleng puting T-blouse lang ang suot niya. Pinarisan lang niya ng puting sneakers na naluma na dahil sa paborito niya itong isuot. Well, she had a Prada bag. Bumawi naman siya doon kahit paano. Hindi naman siguro nito malalaman na pre-loved lang yon at nabili niya lang sa murang halaga. Ikaw si Trisha? Tanong nito na hindi pa rin mawala ang pagkakakunot ng noo. Pinilit niyang ngumiti. Samantha po. Pinisil ni Matthew ang balikat niya. Samantha na lang po ang itawag niyo sa akin. Yun po kasi ang tawag sa akin. May favorite po kasi akong artista na ang name ay Samantha. Welcome to the family, Samantha. Mahigpit siyang niyakap ng matanda. I'm so glad that I finally met you. I really like you. I really do. Wow, hindi niya inaasahan ang ganitong pagtanggap sa kanya. Ramdam niyang genuine yun. Akala niya talaga ay hindi siya magugustuhan. Salamat po. Hinawakan nito ang kanyang muka pagkatapos siyang yakapin. Napakaganda mo. Ang galing talagang pumili ng apo ko. Naku, kung makikita mo lang po sana ang totoong Trisha. Di hamak na mas maganda yun, sa isip ni Samantha. Dapat bilisan niyo ang pagbibigay ng apo sa akin, ha? Nanlaki ang mata ni Samantha at otomatiko siyang napatingin kay Matthew. Nangingisi-ngisi lang. Inakbayan naman ni Matthew si Lola Catalina. We will, Lola. Nakangiting sabi ni Matthew. Hindi niya maiwasang maawa sa matanda. Mukhang napakabait nito at mukhang gusto nang magkaroon ng apo sa tuhod. Tapos niloloko lang nila. Raquel, ipatawag mo si Raul. Magpapaparty tayo. Welcome party para kay Samantha. Pero teka lang. Muli silang binalingan ng matanda. Hindi niyo ako inimbitahan sa kasal niyo at talagang nagtatampo ako. Kastigo ng matanda. Bakit hindi natin ulitin ang kasal? A garden wedding. What do you think, Samantha? Ho? Tila naman nagulat na wika ng dalaga. Magkaroon kaya ng garden wedding sa pagitan ni Matthew at Samantha? Abangan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.